Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Dinarayo ang Boracay dahil sa taglay na ganda ng isla. Pero bago pa man ito maging sikat sa mga turista, ang Boracay ay mayroon ng sariling kasaysayan at kultura. Kung ngayon ay maituturing itong napakagandang pasyalan para sa mga turista, mas una na pala itong naging paraiso para sa mga unang taong nanirahan noon sa isla. Ano nga ba ang itsura ng Boracay noong hindi pa ito sikat na pasyalan? Sino nga ba ang mga taong unang nanirahan at nakadiskubre sa naturang isla? Gaano nga ba ito kaganda noong unang panahon? Mababakas pa rin kaya dito ang mga tradisyon at kultura ng mga dating taong nanirahan dito? Ilan lamang yan sa mga tanong na susubukan nating sagutin para sa video natin ngayon. Ang Boracay Island ay nasa 10.32 square kilometers at ito ay nasa lokasyon ng island group. Kilala ito sa Region 6 ng Pilipinas. 2 kilometro, hilagang kanluran ng isla ng Panay at may 315 kilometro naman sa timog. Ang layo nito mula sa kapital ng Pilipinas, ang Maynila. Bago pa man madiskubre ang isla ng Boracay ng mga tagalabas ay tahanan na ito ng mga taong tinatawag na Ati, kung saan taga-timog kanlurang Asya, mga etnikong grupo na kung saan ang mga Espanyol ang unang nagbansag na tawaging mga Negrito ang mga Ati o Ita. Ang ilang Negrito ay nagpapakita ng Australian Aborigines at mas diretsong kahawig ng mga taga-Afrika kaysa sa mga Negritong taga-Asya. Sa salita ng Ati nanggaling ang pangalang Borak na ang ibig sabihin ay cotton o bulak na nahahalin tulad sa maputing buhangin dahil sa ito ay maputi. Ang ilan ay nagsasabi naman na ang salitang borak ay isang bubbles o bula at ang bokay ay maputi. Ang sabi nga ng mga matatandang Ati, sila ay naaaliw sa maganda at maputing buhangin at tubig na parang bula. Tinatawag namang mga Boracaynons ang mga lokal na naninirahan sa isla ng Boracay. Ang mga Ati ay nabubuhay sa pangisda at mga niyog, kamoting kahoy at sa mga patatas na pananim hanggang 1940s at 1950s dito sa maliit at magandang isla. Sa mga panahong iyon ay wala pang kuryente o ano pa mang mga kultura at mga artikulo sa lugar hanggang sa ito ay madiskubre ng mga manlalakbay at ni Jens Peter na isang manunulat at ang isa nitong libro na isinulat ay ang kasaysayan ng Boracay. Ayon sa kanyang mga naisulat, pinahiwatig dito ang kagandahan ng isla at tinawag niyang pinakamagandang isla sa buong Asya. At kinuhanan niya ng mga litrato ang lahat ng kanyang lugar na nagustuhan. Tsaka niya ito ginawa ng mga postcard kung saan nakadagdag sa pagkilala sa isla ng Boracay. Ganun na din ang pagunlad nito. Ang dating mga manglalakbay lamang noong taong 1980s ang nakakaalam dito. Pero ngayon ay isa na itong destinasyon ng mga turista sa Pilipinas at sa buong mundo. Bago naging sikat na bakasyonan ng Boracay, ang komunidad na ito ay payak lamang. Pangisda at pagtatanim ng niyog ang pangunahing hanap buhay ng mga tao dito. Ang orihinal na naninirahan dito ay mga Ati at sa kasalukuyan ay nahaluan na ng mga tao mula sa iba't ibang panig ng bansa dulot ng pandarayuhan. Sa pagitan ng 1960 at 1970, naging puntahan ito ng mga taga-Panay. Ngunit noong 1978, nang mabanggit at mailarawan ng isang manunulat na aleman ang Boracay sa kanyang aklat hinggil sa Pilipinas, naging interesado sa isla ang buong mundo at nagsimula ng puntahan ng mga turista. Narito ang ilan sa mga pinakalumang larawan ng Boracay na nakunan. Ang ilan dito ay mula pa noong dekada 70 hanggang 80. Maniniwala ba kayo na ang lugar na puro cottage at nipa na ito ay ang kinatatayon ngayon ng D-Mall? Ito naman ang Bulabog Beach noon. Wala pang mga gusali, walang mga hotel, ang tanging masisilungan mo lamang ay ang natural na lilim ng mga niyog sa lugar. Puro lamang nipa at cottage noon ang mapagpapahingahan. Ang larawan naman na ito ay ang Station 1 noong dekada 70.
Tipikal na tindahan noon sa Boracay, walang aircon, walang arte at simpleng-simple. Ang Diniwid Island noon na puro pa lamang bangka ng mga mangingisda. Sa larawan naman na ito makikita ang halos wala pang gusali noon sa Boracay. Sa lugar naman na ito pinaniniwalaang nakatayo ngayon ang Crimson, Woven Peak at Shangri-La Boracay. Ang Puha Beach noong 1973. Narito pa ang ilan sa mga lumang larawan noon ng Boracay. Isa sa mga pangunahing pulong bakasyonan sa Pilipinas ang Boracay, lalo na kung panahon ng tag-init. Sakop ito ng Aklan at nasa dulong hilagang kanluran ng Panay. Ang baybayin nito na may mga pinong puting buhangin ay umaabot ng mahigit 7 kilometro. May 115 kilometro ang layo nito sa Kalibo. Binubuo ito ng 3 barangay ng Manok-Manok, Balabag at Yapak na bahagi ng bayan ng Malay. Mararating ang pulo mula sa Katiklan na isa ring barangay ng Malay sa pamamagitan ng pagsakay sa mga bangkang demotor. Isa ito sa mga sikat at paboritong pasyalan ng mga turista dahil sa malinis nitong dalampasigan, mapuputing buhangin at maraming makikitang isda at lamang dagat. Kinilala na ang Pulong Boracay bilang isa sa mga pinakamagandang baybayin sa buong mundo at maraming mga dayuhan ang bumibisita dito. Dahil dito, malaki ang naging ambag ng Pulo ng Boracay sa pag-angat ng industriya ng turismo sa Aklan at sa Pilipinas. May 2 pangunahing baybayin sa Pulo na popular sa mga bakasyonista, ang White Beach at ang Bulabog Beach. Ang White Beach ang pangunahing baybaying panturismo. Halos 4 na kilometro ang haba nito at maraming establishmento tulad ng mga hotel, restaurant at iba pang negosyong panturismo. Nasa kabilang baybayin naman ito ang Bulabog Beach, pangalawang sikat na puntahan ng mga bakasyonista lalo na ng mga windsurfer. Bukod dito, marami pang ibang maliliit na baybayin ng isla. Ang pinaka-atraksyon sa mga turista ng Boracay ay ang maganda at parang pulbos nitong buhangin. Liban sa maputing mga buhangin ng dagat pa nito ay nakakahikayat sa kulay nitong berde na napakalinaw. Ang haba ng tabing dagat ay umaabot sa 3 hanggang 5 kilometro sa kanlurang baybayin. Ang paikot na karagatan ng Boracay ay napapaloob ng maraming coral reefs at iba't ibang lamang dagat. Kahit na ang iba ay kinukuha na ng mga dayuhan at ang ilang lamang dagat naman ay nasisira sa paggamit ng dinamita. Bukod sa kasikatan ng Boracay at napupuno ng mga dayuhan, meron pa namang ilang lugar dito na talagang makaka-relax at may pagsasarinlan. Ito ay nabubuo ng mga resorts at mga nire-rekomendang mga hotels para sa mga turista. Ang Boracay ay isang lugar kung saan araw at gabi ay talagang gugustuhin mong mag-ikot. Sa napakagandang tabing dagat at ang natural nitong kaakit-akit na paglubog ng araw. Ang puting buhangin, ang pinakasikat at ang napakahalagang bagay ay ang manood ng mga naglalaro sa tabing dagat ng volleyball, jogging at mga gumagawa ng sandcastle. Ang Boracay ngayon ay nagbibigay serbisyo sa mga modernong pasilidad at air-conditioned bungalows, mga pamilihan, bars at restaurant na sa gabi ay maraming mapagpipiliang mga preskang pagkain. Bukod sa yaman ng kalikasan, mayaman din sa kasaysayan at kultura ang isla ng Boracay. Sa museo sa Boracay, makikita ang paraan ng pamumuhay ng unang Pilipino sa isla bago pa man ito maging isang sikat na tourist spot sa bansa. Ang mga naturang artifacts sa museo ay isang pasilip sa kultura ng isla bago ang mga turista. Itinayo ang Museo de Roberto y Gloria Tirol noong 1999 sa Sea Wind Resort bilang isang family museum. Subalit kinalaunan ay nagtampok na rin ng mga relika at mga bagay na may kinalaman sa kasaysayan ng isla ang museo. Bukod sa mga malalaking kabibe, lumang barya at mga gamit sa bahay,
Makikita rin sa loob ng museo ang mga white and blue pottery mula sa bansang China, mga pinggan, banga at sisidlang porselana. Nilikha ang mga ito noong ika-19 na siglo sa panahon ng Song Dynasty. Patunay lamang ang mga ito na nakikipagkalakalan din ng bansang China sa mga unang Pilipino sa Boracay. Tulad na lamang sa ibang panig ng Pilipinas, may seremonya ang mga sinaunang tao sa Boracay sa paraan ng kanilang paglilibing. Nakahukay din kasi sa isla ng mga banga na naglalaman ng mga kalansay ng tao na tinatayang inilibing noon pang 1600 AD. Ang mga ito ay may kasamang mga perlas, beads at iba pang mga ornamento ang mga kalansay bilang tanda ng parangal o kayamanang ipinabaon sa taong namatay. Ang mga ito ay bahagi ng mga pahina ng kasaysayang sinusubukang ipreserba, hindi tulad ng kalikasang napabayaan na.